Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Matatag Curriculum, GMRC, Grade 5. Quarter 1, Lesson 4. Ang ating aralin ngayong araw ay tungkol sa sariling pamamahala sa mga patapong gamit teknolohikal. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin! Mga kasanayan at layunin na ipakikita ang pagiging masinop sa pamamagitan ng paggugol ng sapat na panahon at lakas sa pagtatapon o pagreresiklo ng mga gamit teknolohikal ng may pagsasaalang-alang sa kaligtasan at kakayahan. A. Nakapaghahayag ng mga wastong paraan ng sariling pamamahala sa mga patapong gamit. B. Nahihinuha na ang sariling pamamahala sa mga patapong gamit teknolohikal ay pagtitiyak ng kaligtasan at kalusugan ng kalikasan at tao. C. Nahihinuha na ang sariling pamamahala sa mga patapong gamit teknolohikal ay pagtitiyak ng kaligtasan at kalusugan ng kalikasan at tao. Mga nilalaman. 1. Mga hakbang para matugunan ang hamon sa sariling pamamahala sa mga patapong gamit teknolohikal. 2. Wastong pagtatapon ng gamit teknolohikal. At 3. Segregasyon ng mga patapong gamit teknolohikal. Unang araw. Munting balik-aral. Sagutin ang tanong. 1. Ano ang kahalagahan ng pag-iimpok? Sagot, ang pag-iimpok ay mahalaga upang maging handa sa mga pangangailangan sa hinaharap. Nakakatulong ito sa pag-iwas sa utang at sa pagtupad ng mga pangarap. Ito rin ay isang paraan ng pagpapakita ng disiplina at pagiging responsable. 2. Bilang bata, kung kayo ay nakapag-impok na, ano ang nais ninyong gawin sa naipon nyo? May gusto ba kayong bilhin? Sagot, kung ako ay nakapag-impok na, nais kong gamitin ang naipon ko sa pagbili ng gamit sa paaralan. Gusto ko rin mag-ipon para makabili ng regalo para sa aking pamilya. Ang natira ay itutuloy ko pa ring ipunin para sa emergency o mahahalagang bagay. Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Hanapin at bilugan sa crossword puzzle ang sumusunod na mga salita: laptop, cellphone, tablet, camera, headphone, mouse at keyboard. Narito ang crossword puzzle. Sagutan natin. Keyboard, headphone, camera, mouse, laptop, tablet, cellphone. Ano ang tawag natin sa mga gamit na ito? Alamin ang sagot sa pamamagitan ng paglagay ng mga nawawalang letra sa patlang. Ang sagot, gamit teknolohikal. Gamit teknolohikal.
Paghawan ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Hanapin ang kahulugan ng mga salita sa kaliwa. Narito ang mga tamang sagot. 1. 3 R's. Sagot E. Reduce, reuse, recycle. 2. Recycle. Sagot A. Ang recycle ay gawaing panibagong material o gamit ang isang patapong bagay. 3. Masinop. Sagot B. Pagiging maingat o malinis lalo na sa mga bagay na maaari pang mapakinabangan. 4. Segregasyon. Sagot C. Paghihiwa-hiwalay. 5. Reuse. Sagot D. Paggamit muli. Ikalawang araw, kaugnay na paksa bilang isa. Mga hakbang para matugunan ang hamon sa sariling pamamahala sa mga patapong gamit teknolohikal. Pagproseso ng pag-unawa. Hindi maikakaila na sa panahon ngayon, lahat tayo ay mayroon ng mga gamit teknolohikal. Ang mga kagamitan na ito ay matatawag na nating needs. Isa sa mga ginagamit natin ay ang cellphone. Kahit bata ay mayroon ng sarili o marunong ng gumamit ng cellphone. Iba pang halimbawa ay ang mga laptop, tablet, digital camera at headphones. Lahat ng ito ay nakatutulong upang mapagaan at mapabilis ang ilan sa ating mga gawain sa araw-araw. Nakatutulong rin ito upang mapadali ang ating komunikasyon lalo na sa mga taong malayo sa atin. Ngunit kung ang mga ito ay may mga sira o luma na, ano na kaya ang maaari nating gawin? Paano natin masasabi na ang isang gamit teknolohikal ay hindi na maaaring gamitin? Sa pagkakaroon ng tao ng mga gamit teknolohikal ay may mga hamon siyang kinakaharap. Kung paano ito pangangalagaan at gayon din kung ito ay patapon na. Ilan sa mga hamon na kinakaharap natin sa sariling pamamahala sa mga patapong gamit teknolohikal ay ang di pagsisinop sa mga gamit na ito. Hindi rin alam kung paano ito itatapon o iimbak kung ayaw pa itong itapon. Ang sumusunod ay ilan sa mga hakbang upang matugunan natin ang hamon sa sariling pamamahala sa mga patapong gamit teknolohikal. 1. Iwasan ang paglalagay ng mga gamit teknolohikal kahit saan. 2. Maging masinop. 3. Maging masipag sa pagbabasa kung paano ang tamang pagtatapon ng mga gamit teknolohikal. 4. Alamin ang mga tamang lugar kung saan maaaring ilagay ang mga gamit teknolohikal. At 5. Gawin ang 3 R's: reduce, reuse, at recycle. Pinatnubayang pagsasanay. Pumili ng 3 hakbang upang matugunan natin ang mga hamon sa sariling pamamahala sa mga patapong gamit teknolohikal. Isulat ito sa graphic organizer at ilagay sa ilalim ang paliwanag para sa bawat isa. Mga hakbang upang matugunan ang hamon sa sariling pamamahala sa mga patapong gamit teknolohikal. 1.
Iwasan ang paglalagay ng mga gamit teknolohikal kahit saan. Paliwanag, ang hindi maayos na pagtatapon ng mga sirang gadget o electronic waste o e-waste ay maaaring magdulot ng polusyon at panganib sa kalusugan. Mahalaga na magkaroon tayo ng disiplina sa pagtatapon ng mga ito upang maiwasan ang pinsala sa kapaligiran. 2. Maglaan lamang ng isang lugar na paglalagyan ng mga patapong gamit teknolohikal. Paliwanag, sa pagkakaroon ng nakalaang lalagyan, mas nagiging organisado at ligtas ang pagtatapon ng e-waste. Nakakatulong ito upang hindi basta-basta ikalat ang mga ito sa kapaligiran at upang madaling kolektahin para sa tamang pagproseso. 3. Siguraduhin na ito ay ligtas sa anumang sakuna na maaaring mangyari dulot ng mga materyales nito. Paliwanag, ang ilang electronic waste ay naglalaman ng delikadong kemikal o materyales na maaaring magdulot ng sunog, pagsabog o polusyon, kaya't kailangang tiyakin na ligtas ang lugar ng imbakan upang maprotektahan ang kalikasan at ang mga tao sa paligid. Paglalapat at pag-uugnay, sagutin ang tanong. Paano natin maipapakita ang 3 R's sa mga patapong gamit teknolohikal? Sagot: 1. Reduce o bawasan. Iwasang bumili ng bagong gadget kung hindi kailangan. Gamitin ng maayos ang kasalukuyang kagamitan. 2. Reuse. Gamiting muli. Ayusin at gamitin muli ang sirang kagamitan. Ibigay ito sa iba kung gumagana pa. 3. Recycle o i-recycle. Dalhin ang e-waste sa recycling center. Ihiwalay ang mga bahagi para sa tamang pagproseso. Ikalawang araw, kaugnay na paksa, bilang 2. Wastong pagtatapon ng gamit teknolohikal. Pagproseso ng pag-unawa. Ano ang dapat nating gawin kung sakaling masira ang ating mga gamit teknolohikal? Basahin natin ang maikling talata. Masaya ang batang si Blas nang sumapit ang araw ng Pasko. Nakaipon siya ng pera na galing sa kanyang mga ninong at ninang. Idinagdag niya ito sa kanyang naipon upang makabili ng tablet. Ito ang kanyang pangarap na mabili sa kanyang naipon. Lumipas ang 1 taon at binilhan siya ng bagong tablet ng kanyang tatay na nasa ibang bansa. Napaisip siya kung ano ang gagawin niya sa kanyang lumang tablet. Nanghihinayang rin siya dahil ito ay gumagana pa naman. Pinayuhan siya ng kanyang ina na i-donate na lamang ito sa mga organisasyon o institusyon na tumatanggap ng mga lumang gamit teknolohikal. Mga gabay na tanong. 1. Maganda ba ang ipinakitang pag-iipon ni Blas upang mabili niya ang kanyang gusto? Bakit? Sagot: oo, maganda ang ginawa ni Blas dahil pinakita niya ang pagiging responsable at masinop sa pera. Gumamit siya ng naipong pera para matupad ang kanyang pangarap na makabili ng tablet. 2. Ano ang masasabi mo sa payo ng kanyang ina? Sagot: maganda ang payo ng kanyang ina dahil makatutulong ito sa ibang nangangailangan. Sa halip na itapon ang lumang tablet, mas mabuting i-donate ito para magamit pa ng iba. 3. Masasabi mo bang masinop si Blas? Bakit?
Sagot, oo, masinop si Blas dahil marunong siyang mag-ipon at hindi basta-basta bumibili. Pinahahalagahan niya ang gamit at iniisip kung paano ito mapapakinabangan pa. Maaari ba kayong magbigay muli ng mga halimbawa ng gamit teknolohikal? Ano ang maaari nating gawin sa mga ito kung ito ay patapon na? Narito ang ilang mungkahing hakbang ukol sa sariling pamamahala sa mga patapong gamit teknolohikal. 1. Paggamit muli o reuse. Kung ang patapong gamit teknolohikal ay nasa magandang kondisyon pa, maaari pa itong magamit ng iba. Pwede nating itong ibigay sa mga nakababatang kapatid, pinsan, kapitbahay o kaklase na nangangailangan. Maaari din nating itong gawing donasyon sa mga organisasyon o institusyon na tumatanggap ng mga ganitong bagay. 2. Pag-recycle. May mga tatak ang gamit teknolohikal kung saan ipinapadala nila sa kanilang mga tindahan o pwesto ang kanilang mga lumang gamit teknolohikal. Kung minsan ay may kapalit rin ito na bagong gamit teknolohikal. 3. Alamin ang tamang paraan ng pagtatapon. Mayroong iba't ibang paraan ng tamang pagtatapon ng iba't ibang gamit teknolohikal. Mahalagang malaman ang tamang paraan na ito upang maiwasan ang iba't ibang panganib, maaaring sa ating kalusugan o sa ating kapaligiran. Maaari tayong magtanong sa ating mga magulang, guro o tumingin sa internet. 4. Pagbasa sa mga direksyon. Bukod sa mga nakalagay na tamang paggamit ng mga gamit teknolohikal, ay may mababasa rin tayo sa mga kahon nito na tamang pagtatapon o pag-iimbak. Isa sa mga ito ay ang pag-alis ng baterya bago ito itapon. 5. Pagsangguni sa otoridad. Maaaring sumangguni sa barangay o city hall kung walang malapit na recycling center ukol sa tamang paraan ng pamamahala sa mga patapong gamit teknolohikal. 6. Pagtatago ng mga patapong gamit teknolohikal. Kung hindi agad maitatapon ang mga patapong gamit teknolohikal, siguraduhin ito ay nakatabi sa isang ligtas na lugar kung saan malayo sa mga gamit o kemikal na magiging sakuna. 7. Pag-alis ng mga personal na impormasyon. Bago i-donate o i-recycle ang mga patapong gamit teknolohikal, siguraduhin na naalis na ang lahat ng personal na impormasyon dito. Maaari itong maging dahilan ng pag-access sa ating mga social media account o iba pang impormasyon. Kung bibigyan natin ng halaga at paglalaanan ng oras ang tamang pamamahala sa mga patapong gamit teknolohikal, ito ay pagpapakita ng ating pagiging masinop at pagsasaalang-alang ng ating kaligtasan. Pinatnubayang pagsasanay gamit ang graphic organizer, ilagay ang epekto ng wastong pagtatapon ng gamit teknolohikal sa kalusugan ng tao at kaligtasan ng kalikasan. Epekto ng wastong pagtatapon ng gamit teknolohikal. Ano ang epekto nito sa kalusugan ng tao at ano ang epekto nito sa kaligtasan ng kalikasan? Paglalapat at pag-uugnay. Sa aming tahanan, isinasagawa namin ang pamamahala sa mga patapong gamit teknolohikal sa pamamagitan ng sumusunod. 1. Iniipon muna namin ang mga sirang gamit gaya ng cellphone,
charger at baterya sa isang hiwalay na lalagyan. 2. Hindi agad itinatapon ang mga ito. Tinitingnan muna kung maaari pang ipaayos o ipagamit sa iba. 3. Dinadala namin sa recycling center o sa mga programang tumatanggap ng e-waste sa aming barangay o paaralan. Ikatlong araw, kaugnay na paksa, bilang 3, segregasyon sa mga patapong gamit teknolohikal. Pagproseso ng pag-unawa. Lagi nating ginagawa ang paghihiwa-hiwalay ng mga basura sa nabubulok at di nabubulok. Ito ang tinatawag natin na waste segregation. Gayon din ang dapat nating gawin sa mga gamit teknolohikal. Ang mga gamit na ito ay gawa sa iba't ibang materyales gaya ng plastic, metal at iba pa. Sa paghihiwa-hiwalay natin ng mga materyales na ito, mapapadali ang pagre-recycle sa mga parte nito na maaari pang magamit. Maaari din nating pagsamasamahin ang mga magkakaparehong uri ng gamit teknolohikal, gaya ng pagsama-sama ng mga cellphone, mga laptop at iba pa. Pinatnubayang pagsasanay. Punan ng sagot ang chart batay sa natutunan mo tungkol sa segregasyon ng mga patapong gamit teknolohikal. Alam ko, natutuhan ko, at nais kong malaman. Paglalapat at pag-uugnay. Paano mo maipapakita ang tamang segregasyon ng mga patapong gamit teknolohikal? Sagot, paghihiwalay ng e-waste sa ibang uri ng basura tulad ng basang basura, plastik at papel. Paglalagay ng sirang gadgets tulad ng cellphone, charger, baterya at iba pa sa isang nakatalagang lalagyan para sa e-waste. Pagdadala ng mga ito sa tamang lugar gaya ng recycling centers o mga institusyong tumatanggap ng lumang gamit teknolohikal. At paglalagay ng label sa lalagyan para malinaw kung ano ang mga dapat doon ilagay. Pabaong pagkatuto. Buuin ang mga ginulong salita upang mabuo ang pangungusap ukol sa tamang pamamahala ng mga patapong gamit teknolohikal. 1. Sagot, gamitin muli ang mga gamit teknolohikal. 2. Sagot, alisin ang mga personal na impormasyon. 3. Sagot, basahin ang mga direksyon. 4. Sagot, alamin ang tamang pagtatapon ng mga gamit teknolohikal. 5. Sagot, sumangguni sa mga otoridad. 6. Pagninilay sa pagkatuto. Sumulat ng isang pangako kung ano ang dapat gawin sa pagtatapon ng mga gamit teknolohikal. Pagsusulit o ebaluasyon. Isulat ang tama kung ang sumusunod na pahayag ay nagsasalaysay ng tamang pamamahala sa mga patapong gamit teknolohikal at mali kung hindi. 1. Hinahayaan ko lang ang mga personal kong impormasyon sa aking cellphone na ibibigay ko sa aking kaibigan. Sagot,
Mali. 2. Binabasa ng mabuti ni Athena ang direksyon kung paano ang wastong pamamahala sa mga patapong gamit teknolohikal. Sagot, tama. 3. Hinahayaan ni Joy D na kung saan-saan lang nakalagay ang kaniyang lumang tablet. Sagot, mali. 4. Alam naman ni Alden na magagamit pa ang lumang cellphone niya, ngunit ito ay hinayaan niya lang na masira at di na mapakinabangan pa ng iba. Sagot, mali. 5. Hindi alam ng pamilyang Miramonte kung saan pwedeng ilagay ang kanilang mga patapon na gamit teknolohikal. Pumunta sila sa barangay at tinanong ito sa kinauukulan. Sagot, tama. 6. Maaari nating paghiwa-hiwalayin ang mga patapong gamit teknolohikal. Sagot, tama. 7. Nilag out ni Niel ang lahat ng kanyang account sa social media bago ibigay ang pinaglumaang iPad sa kanyang pinsan. Sagot, tama. 8. Maging masinop sa pamamahala sa mga patapon na gamit teknolohikal. Sagot, tama. 9. Maglaan ng panahon upang magawa ang tamang pamamahala sa mga patapong gamit teknolohikal. Sagot, tama. 10. Siguraduhing nakatago sa ligtas na lugar ang mga di na ginagamit na gamit teknolohikal. Sagot, tama. Gawaing pantahanan o takdang aralin. Nagawa mo na bang ibigay sa iyong nakababatang kapatid, pinsan, kapitbahay ang pinaglumaan mong gamit teknolohikal? Ano ang iyong naramdaman? Ano ang naramdaman ng iyong pinagbigyan? Humanda sa pagbabahagi sa susunod na pagkikita. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat!